everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. And today's vlog, isang loan app na bagong-bago na naman ang ating pag-uusapan na kung saan meron itong 4.5 star at kung itong star ngayong pagbabasehan natin ay parang okay na utangan pero okay nga pa talaga. Kaya nga gagawan ko ulit ng aking honest review, subukan ko ulit na utangan at i-check natin kung magkano nga ba yung pwedeng mautang kapag first time nga, kung paano nga ba yung interest, yung processing fees, at yung loan terms, mahaba nga ba or short term lang. Kung nakita nyo yung thumbnail natin or yung title ng ating videos, ay ang loan app nga na ito ay ang Elite Loan Instant Peso Loan under ng Philippines Premier Instant Online Loan. Pag i-open nyo, agad-agad kailangan nyo nga mag-input ng inyong valid mobile number at meron na naman tayong matatanggap na one-time password once na na-i-click nyo yung Get OTP. Sign in lang mga beshi kung meron ka ng dating account, pero sign up nga kung wala pa kayong account dito. Pero bago nga natin ituloy, kung ngayon ka lang manood sa aking videos or dati kang nanonood pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating pa-Gcash at pa-cellphone giveaways na ina-announce nga po natin every 25th of the month. At congratulations po sa winner natin last February, si Ma'am Joji Rias, at sa mga previous winner pa natin. Click lang natin yung apply now. At ito, kailangan nating sagutan yung personal information, yung city of residence, residential address, postcode, education level. Work information na naman, yung profession, how long have you been working here, monthly salary or income. Emergency contact, agad-agad. The next nga ay yung credit standing, puro no loan yung sagot ko dito. Kailangan nating mag-upload ng isang valid ID. Ang pwede nga daw sa app na ito ay yung UMID, National ID, yung SSS, Teen Passport, Driver's License, yung Postal ID, Voter's ID, at yung Health Card. Meron din po itong face identification. So once nasagutan mo lahat, itong mga gusto nilang information, nakapag-submit ka na rin ng valid government ID or valid ID, then natapos mo na yung facial verification, nakapaglagay ka ng iyong Gcash number kung saan nga nila ipapadala yung loan proceeds. Mag-aantay ka na lang ng ilang minuto nga para i-process ng loan app na ito ang ating loan application. A few moments later. So pagkatapos nga ng ilang minuto mga beses, abay approve nga daw yung loan application ko ng 800 pesos, diba? Kapag first time mo pala na umutang dito ay napakababa yung ino-offer nila na loan proceeds at hindi pa yun mga beses. Isang reason pa kung bakit hindi ko nire-recommend yung loan app na ito ay napakataas din po yung ikakaltas nila, yung interest, yung mga processing fees nila at kung ano yung matitira, yon lang yung ipapadala nila sa'yo. Like nga, 800 pesos yung naaprubahan. Bali, ang isend lang nila sa Gcash account ay 460 pesos. At kailangan mong bayaran yung 800 within 7 days. Isang loan app na naman ang hindi ko nire-recommend sa inyo dahil nga po sa napakataas yung interest, yung processing fees, at napaka-short term lang kasi nga po within 7 days lang. Nung i-check ko nga yung app nila, sa App Store nga ay napakarami din talaga yung hindi masaya or may ayaw sa loan app na ito. Like sabi ng isa, wag i-download ang app na ito. Wag to i-download, kalahati ng niloan nyo yung service fee. Grabe. Kunwari hiram ka ng 2,500, ang ibibigay sa'yo ay 1,450 na lang, tapos yung 1,000 service fee, tas pagbabantaan ka pa ng ipopost ka sa SOCMED kung may negative 0 lang sa rate na to, ginawa ko na. At sabi nung isa, beware of this app, they will harass you even if it's not your due date. At ito nga isa, harassment, wag nyo itong subukan dahil bastos at unprofessional mga agent nila. First time ko nag-loan, approve ako ng 2,000, pero ang natanggap ko is 1,044. Ngayon, binayad ko is 2,400. Ang sabi 7 days paid, pero 6 days pa lang nakatanggap na ako ng text messages sa kanila. Ito daw yung message ng collector. Hindi ka ba nakaka-receive ng message? Ang blank
ng feedback sa'yo ha. Pagdating ng singilan, di ka nagre-reply, kapal na mukha, tandaan mo, blah blah blah, diba? Ang sakit naman nung message nila, diba, na ganito, na sobrang nakakawalang gana bayaran. Kasi diba, kung ganito lang din, yung matatanggap mo na message, instead na gusto mo sanang bayaran kahit nag-past due yung account mo, parang ayaw mo na or hindi na maganda magbayad dahil nga sa mga ganitong text messages ng iba't ibang mga agent, diba? At sabi pa nitong isa, grabe service fee. Please lang, hayaan nyo ko na ibalik ko sa inyo kasi hindi ko rin babayaran. 2 kasi di makatarungan. 1,200. Tapos service fee 612. Tapos nakuha ko, 588 lang nakuha ko. Ang loan ko, 10,000. Tapos na-approve nyo ako sa 1,200 at 588 lang nakukuha ko. Hindi ko babayaran to kung hindi nyo sabihin sa akin kung paano. Okay? And the next, beware sa app na to. Bastos maningil, mumurahin ka pa. Idadama yung mga nasa contact mo. 472 ang loan, pero 800 sisingilin. Sabihin ka pang scam Okay, so ang dami talaga yung hindi magandang reviews sa loan app na ito. Kaya isang loan app na naman ang hindi ko nire-recommend. Isang loan app naman na hindi maasahan. Instead, makatulong sa atin mas lalo tayong stress, mas lalo tayong ilulubog sa utang. Kaya hindi ko nga nire-recommend sa inyo, pero option nyo pa rin yan kung gusto nyong subukan. Pero please lang, kung meron kayong ibang pwedeng utangan, wag na sa ganitong mga loan app. Okay? So sana mga beshies, may nakuha na naman kayo na idea sa video na ito. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Or hindi yung loan app na ito. Kasi kung ako ay yung tatanungin, ay talagang hindi siya maganda utangan. Ayan, so thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you at see you sa ating next video. Bye-bye!